Hindi totoo! Buhay si Maria Clara! Naniniwala ako na may magandang mangyayari sa pagkakabilib sa akin. Makasama ni Pauline sa si Juanito. Napunta ko na sa kanyang gabi. Hindi mo pa napapansin na naman yung sa kasama. Hindi kaya nagpaselo siya dahil katabi ko si Juanito. Parang napapansin ni Pauline na kumiting ako sa kanya. Hindi ko rin ko nakakasarili sa panonood kahit wala kami tindihan. Kanina ko pinapapansin na walang nakapost sa tabi ng funeral. Paniguradong upuan yun ay para kay Simon. Ngunit asan kaya siya? May nakapagsabi na nakita sa loob ng teatro si Simon. Nakita pa nga ito nakikipag-usap kay Mr. Doon. At nagbigay pa ito ng kwintas sa artistang babae na nakakapagtaka na wala roon si Simon. Ngunit sinong artista ang binigyan ng kwintas? Napakamagino at matipon na talaga ni Juanito. Ngunit sayang lamang dahil hindi ako kasama niya ngayon sa tanghal. Nakapanghinayang isipin na parang may iba sa kanila ni Juanito. Malabasin ang tisi ko! Kung hindi nyo lang ako kasama! Ano sabi nyo palabas? Hindi naman totoong artista yan eh. Hindi pa marunong kumanta. Kakaawag nila lang. Salamat maraming sa pag-imbita sa akin. Wala ka naman yung bola. Siya nga pala, ano yung dala ng sulat? Ito ba? Isa lamang kong sulat na galing sa isang taong pinakamahalaga sa akin. Siya nga pala, nauna na ako. Ating maging kalaok sa akademya at makahanap ng pondo at ng treasurer na hawak sa ating pananalapi at pagbibigay sa atin ng ating mga kailangan. Kung ganoon, nalabas na tayo ng Kabisali Barangay. At isang pagsalo-salo na sabi ni Padre Karene. Tama. Pagkaraan tumanggap ng palo, ay kailangan magsaya. Magdiwang tayo sa pansitaryan na pinaglilingkuran ng mga hubad na inti. Kumusta ang may sakit? Hindi ba lang ano talaga. Ano na ang kanyang pulso? Ay, halos hindi na tumitubok ang kanyang puso. Wala na siyang kagano-ganong kumain. Kumayat na ang lason sa kanyang buong. Ano mang oras, bukas o sa makalawa ay maaari na siyang malagatan ng hininga. Katulad niya ang Pilipinas. Labis na nagpapahinan sa kanya ay ang kanyang mga banggit. Ang kanyang kinakatakutan. Gaya lamang ng mga pangalan. Ilang gabi pa lamang ang kakapa. Nag-isang siya ng nasasita. Buong akala niya ay nabulan na siya ng salita. Labis siyang nagilagpis. Pinagbintangan pa nga niya ako na binukod ko raw ang kanyang mata. Nung may pumasok sa silid na may dalang ilawan ay pinagkamalan niya akong si Padre Aaron at tinawag na akong karapat-tapas. Katulad niya ang Pilipinas. Katulad natin. Samantalang kagabi ay muli siyang gumising. Hinahanap niya ang tandang 3 taon ng tatay. Pilitan akong bigyan siya ng inuhod. Pinangakuha niya ako ng libo-libo at panay bendisyon sa akin. Makinig ka sa sasabihin ko kasi. Mahalaga ang bawat sandali. Nakakapagtakang hindi mo man lang binuksan ang librong pinadala sa iyo.
at tila wala akong anlang sakit sa bayan. Ginamit ko ang aking lakas at salapit upang mahulog sa kamay ko ang pamahalaan. Sa mga sandaling iyon, una si teatro ang ninunod sa bayan ito at nililibaw. Wala silang kamalay-malay sa pangalit na nakauumang. Paniniwala ko, ang ilan sa ating mga tauhan na utos ng general. Ang iba ko namang tauhan ay naniniwalang nasa panig nila ang mga prayer. Napakaraming kilos ngayong gabi upang mapaghiganti. Naghihintay ngayon sa labas sa Cabezang Palace. Kaya mo pa siya ka. Sama ka na sa amin, ituturing mo ang kaaway pati mga kasama ko. Tandaan mo, ang taong walang pinanindigan ay nangangahulugan ang laban sa magkabilang panig. Ano pa siya mong Basilio? Ano ba ang aking mga karamdaman? Napakadali lang Basilio. Ikaw ang mamuno ng pangkat na papasok sa kumbento ng Santa Clara upang kunin ng isang nilang. Bukod sa atin at kay Kapitan Tiago, ikaw lamang makakilala. Si Maria Clara? Oo, nais ko iligtas mo siya. Hinangad kong mabuhay, padahil lamang sa kanila. Ngunit, nahuli na po kayo na Lute. Bakit? Patay na po si Maria Clara. Kaya na si Maria Clara? Kaninang hapon lamang po. Ganap na alis. Hindi totoo! Buhay si Maria Clara! Nagdadailan ka kaya mo sinasabi na patay na siya! Hindi siya patay, kaya't kailangan mo siyang kunin. Kung hindi, mamamatay ka bukas na bukas din. Matagal na siyang may sakit. At pumunta ako sa kumbento para malaman ang kanyang sakit. Ito ang sulat ni Padre Salve na pinatid kay Padre Renz para malaman kung sakit. Namatay siya, hindi ko nakikita. Namatay siyang hindi nalalaman na nabuhay lamang ako para sa kanya. Namatay siyang nagdurusa. Sino kaya yun? Sandali! Mare! Mare! Oh, ikaw pala, Mare. Aabot ko lang sana sa'yo yung resibo mo sa kuryente. Sige, salamat. Mag-ingat ka, ha? Sige, salamat. Ano na kang kuryente to? Ang tataas na naman ng bayarin sa kuryente. Sa pang-araw-araw na panggastos namin dito, nahihirapan na ako. Saan ako kukuha nito? Kapag walis na nga ulit. Ako, nandiyan na naman si Raimundo. Ano? Lasing ka na naman? May pera ka? Ang kapal ng mukha mo! Wala ka nang inuuwi dito? Ano ka, may patago parati sa akin? Pay ang pera. Doon ka maghanap sa mga babae mo, sa mga kainuman mo, at sa mga kaibigan mo na walang kwenta katulad mo. Alam mo, hindi ko kasi yung binibigay mo sa araw-araw. Kulang kayo ang sa kuryente pa lang sa tubig. Tapos ngayon hahanapan mo ko? Madami tayong anak na pinapakain. Ano ba? To? Kakarating ko lang, ano ba? Pagod na ako, tapos ito maaabutan ko dito? Eh, ito kasing tatay mo eh. Galing sa inuman, hinahanapan ako ng pera. Nasaan yung binibigay ko sa'yo? Ginagastos dito sa araw-araw. Palagi lang gastos. Ano gusto mong gawin ko? Ito nga nga. Hayop ba gusto mo? Bakit ko ba kung saan magagas sa mga pera na yan? Kasi lagi akong wala dito. Oh, ba't mo kayo na? O alam, bakit ngayon ka lang?
Nakabuntis ako, ma. Ma, nakabuntis ako si Ann. Nabuntis ko, ma. Anong gagawin ko? Tama kayong dalawa. Ano ba naman yung ini? Kuya. Nay, ano nangyari? Si tatay. Ano nangyari ate? Kaaway na naman sila eh. Ano naman? Hindi ko na napansin. Sobrang pangit kasi. May sasabihin pala ako. Hindi ako nakapasa sa board exam. Ano? Nay, ginawa ko naman yung lahat. Ang dami na natin problema. Dumagdag ka pa. Bitawan niyo ako.